Umiimbite ang Sandigan Bayan sa Korte Suprema ng mga alituntunin para mapabilis ang paglilitis sa flood control cases. Live mula sa Mandaluyong, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Kapatid ng sabi ng mga maestrado sa usaping ito. Jiggy, pag-aaralan pa raw ng Supreme Court en banc yung bagong alituntunin na isusumite ng Sandigan Bayan para nga mapabilis ang paglilitis sa mga personalidad na dawit sa katiwalian sa flood control projects. Ayon kay Chief Justice Alexander Hesmundo, agad nilang susuriin ang rekomendasyon ng Sandigan Bayan kapag naipasa na ito sa kanila. Alam daw nila na gusto na ng publiko na makitang may managot sa isyu ng korupsyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Chief Justice Hesmundo. Any rules that may be proposed by any court, whether it's collegiate courts, Sandigan, CTA, and CA, will have to be reviewed by the court en banc. For sure, we will review immediately these rules and see to it that are implemented, properly drafted. Jiggy, sa isang panayam, sinabi ni Sandigan Bayan Presiding Judge Geraldine Econg na bubuo nga sila ng mga bagong alituntunin para makapagbaba sila ng hatol sa mga isasampang kaso sa loob ng 6 hanggang 8 buwan. Sa susunod na taon daw, siguradong may desisyon na sila sa mga isasampang kaso ng Ombudsman. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na plano nilang kasuhan sa Nobyembre ang mga dawit sa mga anomalyang flood control projects. Jiggy? At Camille, maganda yan no, kung talaga mapapabilis kasi kahit mismong si Chairman Andres ng ICI, aminadong napaka-tedious ng proseso para makuha yung hustisya. At ito talaga ang hinahanap ng taong bayan, yung hustisya dito sa mga laban sa mga magnanakaw na ito. Pero gaano ka-realistic yung 6 to 8 months na meron ng desisyon, may makikita na yung publiko na ikukulong dahil sa flood control scandal? Jiggy, ayon kay Senior Associate Justice Marvic Yonen, bago pa pumutok itong kontrobersya sa flood control projects, ay tinatrabaho na raw ng SC ang pagpapabilis ng proseso sa mga korte. Hindi lang daw kasi sa Sandigan Bayan posibleng bumagsak ang mga kaso, kundi maging sa mga regional trial courts. Alam din daw ng Korte Suprema na sa hudikatura aasa ang taong bayan para managot ang mga may sala. Narito ang pahayag ni Senior Associate Justice Leonet. The judiciary has to remain impartial. At the end of the day, we will have to receive the evidence and we are hoping that the cases are built up properly. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.